Happy Pride! Happy Pride, Miss Dolly. Oo, Thank you. syempre. Ang pangalan ni Miss Dolly, meron ding Beckymon equivalent. Anong... You're in a rush. Oo. Nagmama Dolly Ann Carvajal. Ay, bongga! I have arrived! Kasama na ako sa gay linggo. Oo, Nakakakilig correct. naman. Do you feel threatened or insecure pag may bagong content creator na sumisikat na medyo pareho din ng peg mo? I feel threatened. Yung sa content creation, alam mo, hindi ko talaga pangarap yan. Buti nga hindi ako na-copyright. Naku, baka ngayon nabulin ka. Oo, baka huwag niyo ako habulin ha. Wala po ako pambayad. Car enthusiast ka. In fact, you have a vlog about mga cars. Yes, ba? yes. May nabigyan ka na ba ng kotse na lalaki? May napiko na ba ever sa mga commentary mo or sa mga skits mo? Marami namang napipiko. Ano mo nasabi na mo dun sa cancel culture? Yung latest na nag-viral, yung sa Iloilo, yung food. Si Yolene ba ito? So, anong take mo dito? Yung pinintasan niya yung pagkain. Ako ito lang ha. Would you be willing to work with her? Oo. Maano ka, di ba? Hello mga kadaldal, in celebration of Pride Month, our very special guest today, syempre tinitingala, well-loved and well-respected sa LGBT community, the inimitable, diba? Inimitable. McCoy daw! Hello, hello! Ayan, may pa-plug pa tayo, diba? Happy Pride! Happy Pride, Miss Dolly. Thank you. Syempre, alay na alay ako. Bilang alay. syempre, ang aking gay son, si IC. Oh yes, good friend natin yan si IC. Welcome to Dollywood PH. Thank you. O say hi sa mga kadaldal. Hello mga kadaldal. Ayan, first time ko dito sa Dollywood PH. Alam niyo, nakikita lang mga column mo nun sa periodiko talaga. Oo, pero I'm very happy to be here and thank you for inviting me. Happy Pride. So nakakatuwa dahil there was a time na parang ginamit mo yung name namin ni IC in one of your skits. Sobrang flattered ako dahil ang dami mong followers. Yes, kasi ang pangalan ni Miss Dolly, meron ding Beckymon equivalent. Anong... You're in a rush. Nagmama Dolly Ann Carvajal. Ay, bongga! I have arrived! Kasama na ako sa gay linggo. Nakakakilig naman. Kasi IC, ano nang ginamit mong... Nakita. IC Mendoza. Ay, diba? I-check, gano'n. Diba? Kasama na kami sa vocabulary. Yes. Nakakatawa. Bilang talaga ako, babaeng bakla. Yes. At faghag. Talagang certified. Parang yung creative juices mo, kumbaga bottomless, no? Bottomless. Bottomless na creative juices ni McCoy Dubs. What do you do pag meron ka namang creative burnout? Paano mo na-handle yun? Nako, alam mo, pag may creative burnout, kasi nangyayari talaga siya Even as a writer, ako minsan nagkaka-writer's block. It happens talaga. Siguro parang every quarter may ganyan ako. Pero ang ko dyan, ang pangontra natin dyan. May pangontra talaga, no? Parang kulam. Parang Pero hindi kontra Nangyayari talaga No matter how you, avoid. Pero ako Inevitable, tama. Pero ako ang ginagawa ko dyan, I take a pause, talagang hinto muna, tapos reflect. Ano ba yung mga in-upload ko last month? Ano yung mga hindi pumatok? Ano yung pumatok? Ano yung pwede pang gawin ulit? So, nagsusulat pa rin ako. You go abroad? Hindi naman? Pag may time, pag may budget, bakit hindi? Kasi, di ba pag nasa ibang bansa ka din, nare-refresh ka, tapos daming pogi. Charos! Pagka nasa ibang bansa kasi, syempre, ibang culture. Di ba? So, ma-immerse ka din. Na-absorb mo new ideas, nakaka-inspire. Pag hindi naman ibang bansa, di pwede dito sa Pilipinas. Ganyan. Uwi ako sa province namin, sa Bicol, o kung hindi naman, edi drive lang. Ganon. Long drive. Nabanggit mo ang drive. Nakaka-amaze. Is it unusual for gay men? Correct me if I'm wrong. Like you na who are into cars. Kasi car enthusiast ka. In fact, you have a vlog about mga cars. Yes. Alam mo, nakakatuwa kasi marami ring mga gay people na mahilig sa motor. Kasi usually pag gay men, di ba, make-up, kakikayan, wardrobe, fashion.
Yun nga usually, ma'am? Ikaw parang Fast and the Furious ang dating. Di ba? Very manly. Oo. Fast and the Furious gay version. Dapat kayo Fast and the Curious. di ba? Fast and the Curious. Ang ganda nun. Fast and the Curious. Diba? O gamitin mo yan. Fast and the Curious. Tama yun. Diba? Ano yan? Original Dollyism. Dolly ano yan? Mahilig ako mag-ganon mga Dollyism. Dollyism. Anyway, back to your passion for cars. Talagang bata ka pa lang, mahilig ka sa kotse. Maliit pa lang, mahilig na ako sa cars kasi naalala ko niyan, yung nanay ko. Mga Matchbox. Oo, yung Matchbox, yung mga diecast, Tomica, binibilhan ako niyan. Pag hindi naman, pag may sweldo, doon ako bibilhan. Tapos kinokolekta ko siya noon. Hanggang nung lumaki ka, talagang nawala yung pagkokolekta nung nag-high school, college na Kasi syempre, naiba rin yung interest ko. Pero mahilig pa rin sa kotse. Pero ang kinokolekta ko na nung college, hanggang sa nagkatrabaho ako, yung mga magazine na pang kotse. Yun na. Parang kakaiba, kasi growing up, you're born gay, but hindi pa alam. Kasi si Icy, nung bata pa lang, yung Barbie nung ate niya ang nilalaro, ayaw ng kotse. So parang in that way, may pagka, ka pa rin, manly pa rin. Mahilig sa cars. So prerequisite ba na ang guys na magugustuhan mo, matitipuhan mo, dapat maganda ang kotse? Or kahit walang kotse, okay lang? Kahit walang kotse, Miss Dolly, okay lang. Namimigay ka ba ng kotse? Ay, hindi. May nabigyan ka na ba ng kotse na lalaki? Ay, lalaki wala. Wala naman tayong nabigyang kotse. Pero yung nanay ko noon, nung pandemic, yan nabigyan ko siya ng sasakyan. Ulirang anak ka talaga. Iba talaga. Ulirang bakla. Tell us about your coming out story sa mom mo. Was it hard for you to come out? Coming out story? Para yung mga ibang viewers dyan na hindi alam ang gagawin, na magtapat sa kanilang mom na gay sila. Oo, kasi nung maliit pa ako, nakikita na daw ng nanay ko na malambot talaga ako magsalita, malambot ako kumilos. Nakita niya siguro as early as 5 years old ako parang pareho kayo ni Icy. Oo, maliit pa lang. Tapos, I think nung after college na, pagka-graduate, kasi di ba naalala mo yung My Husband's Lover? Oo, favorite. Yung Dennis teleserye. Oo, Dennis and Tom. Carla. Lagi ko inaabangan yun pagkagaling ko ng opisina. Yun na mga senyales. Oo, sabi niya, bakit ka ba pupuyat? Napanood mo yan, ganyan. Iba-ibang channel. Doon ako tumututok sa 7. Lagi ko inaabangan. Sabi niya, usap tayo after mo manood. Mamo. Oo, umakyat ako sa kwarto. Tapos kinausap ako, sabi niya sa akin, Mark, meron ka bang gustong i-share sa akin? Naalala ko pa rin yung word niya. Meron ka bang gustong i-share sa akin? Kasi kung meron kang sasabihin, alam ko naman na yan. Yung term na yun, alam ko naman na yan. Sabi ko, dahil lang kumaganda yung confirmation. Oo. So sabi ko, kasi may nagkakagusto ako sa lalaki. Ganon. Oo. Sabi niya, ganun ba? Actually, maliit ka pa lang. Alam ko naman na kasi nga, yung kilos mo, pananalita mo, ganyan na. Tapos ang naalala ko, ang sinabi niya nun sa akin, walang ibang poprotekta sa'yo, kundi sarili mo tsaka ako lang. Or kami ng papa mo. Totoo naman. So, tatagan mo yung sarili mo pag merong umaano sa'yo, kumukot siya. Noong time naman na yun, wala naman, alam naman din sa office, tsaka sa school na Becky ako Kaya wala namang nambubuli sa akin nung college. Yun yung coming out story ko sa mom ko. Until such time na, ayun, nasanay na siya makipag-usap. So, anong ma-advise sa mga closeta, yung mga closet queen na, hindi pa maka-out? Sa mga hindi pa maka-out, it takes time talaga. Tsaka personal space nyo yan. So, there's no pressure, di ba? No rush, wala namang timetable yan. Wala naman timetable yan Ang importante, yung peace of mind mo. Di ba? Naalala ko nga ang learning ko din doon, yung pag may nagtatry sa circle of friends nyo na i-out ka, kailangan kausapin mo yung friend na yun. No yun, oo, diba? no yun. Dapat sa'yo mismo manggagaling. It's your story to tell, diba? Yes. Yun. So, take time, no rush, and respect your space, kasi ikaw pa rin yan, diba? So, syempre, dapat di sila parang matakot sa parents, kasi, diba, yun ang safe place mo talaga. Kung di ka matanggap sa bahay nyo, what more sa ibang lugar. Oo, diba? Tsaka, lagi namang kaya nga ang LGBT community, talagang nandyan din naman to support. O, diba? Happy Pride. Happy Pride. May flag talaga tayo. May flag tayo. Ang dami ng colors. Nadadagdagan na. Oo. Padami na lang padami. May ganyan na. May circle na. May circle na. Wholeness. Ganon. Mapunta naman tayo sa content creation. Ano namang ma-advise mo mga sa aspiring content creators bilang kang one of the most successful content creators? Hindi sakto lang, Miss D. Pero napaka-humble. Yung sa content creation, alam mo, hindi ko talaga pangarap yan.
Kasi gusto ko talaga report. Yes. Gusto ko talaga reporter ako. As in straight news, hard. Yes, as in crime, ganon. O police report. O tsaka Mike Enriquez, ganon. Yes. Hindi ka ma-imagine. Oo, tapos ano pa yan? Tapos paano ka napunta sa content creation at naging nabuhay si Auntie Julie? Ay, ano kasi yan, pagkagaling ko galing Qatar, nag-work kasi ako dun eh. Pagka-uwi ko from Qatar, nag-work ako sa isang ad agency. Tapos syempre stressful. Alam mo naman, kailangan natin ng outlet para makaano tayo ng stress. So, ang ginawa ko, yung upload ako ng dub videos ng The Devil Wears Prada. Tsaka Mean Girls. Oo. Sa personal FB page pa yan noon. Mga bandang 2017. Tapos, gumawa na ako ng page. So, para separate yung personal sa content. Doon ka unang nakilala. Pero noong una yun, Miss Dolly, ano lang, mga voice pa lang noon. Parang ginagawa ni Yaya Dab, no? Ganon. Pero walang mukha ko. Kasi nga, movies eh. Buti nga hindi ako na-copyright. Charet. Naku, baka ngayon nabulin ka. Baka huwag niyo ako habulin ha. Wala po ako pambayad. Charet. Naku, baka pati ako madamay. Hindi naman. Pero ayun, and after, hanggang sa nung mga 2019, doon ako nagpakita ng face. Then nag-pandemic. Yeah. How did you come up with the idea si Aunt Julie? At talagang totoong tao ba itong napakasikat mong character na si Aunt Julie? Ay, si Auntie Julie. Auntie Julie. Siyempre, inspiration yan si Mama. Pero ang pinaka talagang todo-todong inspiration yan, or yung pinagmula ng character, yung trabaho ko dati sa real estate. Nag-ahente alam kasi niya ako dati. na ginawa mo siya. Alam niya. Pero hindi Julie ang totoong name niya. May ibang mannerisms lang, yung the way she dresses. The way she talk, the way she, yung mannerism, yung look, tas yung mga pearls talaga, ganyan. So, ano yan, kliyente ko yan dati nun sa real estate. Ganun magsalita. Sabi ko, ay, parang... Ngayon, hindi ko mabinibiro. Ay, bigyan mo na akong cut, yumamang ka na dyan sa Auntie Julie na yan. Hindi naman. Pero ano yan, I think huli kami nagkita 2 years ago. Dinalo ko siya dun sa lote na nabili niya dati. Sa lahat ng mga skits ba ang tawag doon about Auntie Julie, anong pinaka talagang grabe ang viewership? Siguro si Auntie Julie ang pinaka gusto kong content na ginawa niya, yung unang-unang video. Yung, Cassandra, ganyan. Pwede mo yung reenact kahit content. Ano ba? 2020? Auntie Julie, sasaniban na si McCoy. Saniban. Hello, yes. Diba? Sa Alabang ba't nga ba binenta yung house? Really? Cassandra, come here. Say hello to your ninang Fran. She'll give you 1,000. Yon. Yun lang? Yun yung unang-unang video ni Auntie Julie sa TikTok. Naka-black dress pa siya noon. Hindi mo akalain na talaga magpa-viral? Hindi ko nakala din talaga eh. Alam mo, nagbago lang din talaga lahat ng pandemic eh. Do you feel threatened or insecure pag may bagong content creator na sumisikat na medyo pareho din ng peg mo? Uy, good question I feel threatened. There's room for everybody. I feel threatened, but I acknowledge the fact na hindi pwedeng ako lang. Healthy competition. Yes. Parang kailangan may ibang flavor. Pero do you keep track of your competitors or matatawag bang competitors or ibang or parang mga content creator? Ako, aminin ko, pinapanood ko yung iba. Parang ginawa na niya ba to? Kasi pag ginawa na niya to, hindi ko na to gagawin. May ganun lang ako kasi ayoko namang sabihin pero may mga content creator na sa tingin mo walang karapatan na parang wali. Ano ba yan? Parang nakikiin lang, may ma-post lang. Ako, may ganun din naman akong times may ma-post lang Pero hindi, may name ka na You can get away with it. Hindi. Sakto lang tayo, Miss Dolly. Pero yes, minsan may ganun. Parang ano ba? Pakalanan ba natin? Ay, wag. Parang minsan, ano ba yan? Totoo ba to? Ganon. Baka scripted to. Ganon. So, anong advice mo? Lalo na sa mga, yung gusto talagang marating mo. Ay, grabe naman. Sakto lang, pero ako ang matitip ko sa mga gusto maging content creator. Syempre, sa totoo lang, reality, marami na tayo ngayon So, may AI na nga ngayon. May AI na nga, ano pa yung AI, di ba? Pero para sa akin kasi, yung authenticity ng bilang ikaw, yun talaga yung magpapabenta sa'yo No matter how good your camera is, your script writing, lighting, pero ang pinaka talaga dyan, yung talagang ikaw, yung authenticity mo. Originality.
Tsaka consistency important. Lalo na kung gusto mo talagang makita ka palagi, mag-upload ka everyday. Kailangan di ka maubusan ng idea. Dapat lagi ka may upload. Or else. Chugi. About Gay Lingo, di ba nag-evolve yan, no? So, yes ano naman. mga update, ano bang mga bagong, kahit mga siguro 3 or 4 terms na in ngayon? Tsaka yung mga pasay na yun, para pag ginamit, ang luma naman. Nagbabago na kasi ngayon no? Dapat may dictionary ng Gay Lingo. Wala nga, dapat sabihan natin si Becky Mon siya kasi nagpaano yun gumawa ka di ba? Kumbaga may Webster Dictionary, dapat may Gay Lingo Dictionary. Becky Mon Dictionary. Si Bern Joseph, content creator din siya, si Becky Mon. Pag sinabi mo Becky Mon, siya talaga yan. Siya ang nagpauso. Tapos, nung nag-YouTube siya, yan, dyan, umano yung mga Pero anong matutulong mo sa amin? Pero mga in ngayon, na pagsabi mo, ay into. Ngayon, yung Queen, Kween, kumbaga, yan? Pag sinabing Queen, ang pronunciation. Ganyan. Dati kasi ang term nun, parang bongga, gano'n. So yung bongga, obsolete na yon. Nandun pa din, pero medyo luma na. Lumang tao ka pag bongga. Parang slay. Yun na yung term ngayon Queen, gano'n. Queen, ganyan. Sige. Tapos, meron pang yung madam. Madam. Hindi na gano'n. Ma'am. Ganun na ngayon. Pero ganun lang, ma'am. Ma'am. Ganyan ba dapat ma'am? Ganon. Tapos, syempre, yung eme, yung charot, di ba? Yung charing. Di ba dati charing? Anong charing? Part-time pa lumamit. Di ba yung charing? Di ba ganun dati? Charing, charot. Di ba ngayon? Di ba dati nun, charot? Ngayon? Eme. Dapat eme na. Or keme, ganyan. Yun na yung mga ngayon. Pag sa mga sighting, ay, gwapo yan. Paano? Ay, gwash. Gwash. Huwag na tayong mapunta sa iba't baka ma-blip tayo. Baka gwash. Ay, gwash. Sa pag-type mo, ano sabihin? Bet. Bet. Pag tsaka? Chaptok. I learned something today. Chopstick. Ganon. Pag may pangit. Chopstick. Kunwari, pangit yung damit. Ay, chopstick. Or get chaptok. Ganon. Ako ililist ko dapat yan. Mapunta naman tayo sa Love Life. Ay, sige. Activated ba Love Life? Activated. Active na active. Yes, active. How long na active? Magsi 7 years na kami this year. Are to worry of the 7-year itch? Yes. Kinakabahan nga ako. Warning. So what makes your relationship work? Kami nagkakilala sa social media, sa Twitter, 2018. Live-in kami. Wala namang kumbaga may kanya-kanya rin kaming toka. May mga strengths siya, may mga weaknesses din ako. Pero how it works, talaga communication. Tsaka balance. Communication, you let your body do the talking, hindi naman. Pwedeng ganon. Pagka medyo gumaganyan-ganyan na, charot lang. Ibang communication. Yung communication. Pero very vital talaga, Miss Dolly, sa same-sex relationship, yung communication. I mean, with hetero naman, ganun din Yung lagi kayo mag-uusap, ano na ba, ganyan. Anong love language mo? Love language ko, quality time. Quality time. Kasi busy ka pa na. Importante sa akin kasi yung nakakapag-usap pa rin kami, nakakalabas kami. Hindi ba siya na-insecure kasi, syempre, celebrity ka, tapos siya, I mean, is he a celebrity also, no? No. Engineer naman siya. Wow. So, sa corporate. The engineer of your life. Diba? Dollyism. Diba? May dami, no? Dami. Kanina. Pero that helps sa ibang world kayo, diba? So, hindi nag-clash. So, naintindihan naman niya yung mundo mo. Naiintindihan niya. Wala siyang limitation sa'yo. Wala. Pagka may event nga ako, kahit gabing-gabi na yan, okay lang dyan Basta sasabihin lang niya, mag-ingat ka pa uwi. Ganon. Pero never kayo, how do you resolve naman yung mga arguments? Normal naman kasi arguments di ba? Yung tampuhan. Pero kami, ina-address namin bago matulog. You don't go to bed na magkagalit. Ayaw namin yun. So may marriage plans na ba kayo? Pero wala pa palang wala pa di ba? Tagal na, di ba? Soji bill? Ano ba yan? Ang tagal. Paki-ano na yan. Pero alam mo naman natin sa Congress, sa Senate, magulo ngayon. Yun na, pirmahan nyo na yan para laban na. Impeachment daw muna. Impeachment muna. Ang gulo nga ngayon. List of their concerns. Circus muna, no? Pero grabe, medyo 2 decades na yung Soji bill. Matagal na. Kailangan na natin. Manawagan tayo, Soji bill. Paandarin na yan, Kanina pa naka-idol yung Soji bill. Charet. Dapat as Auntie Julie, panawagan mo ang Soji bill.
bill. Soji bill sign it na. Pero marriage plans, nag-usap naman kami na pakasal ba sa ibang bansa. Ang namin, ang decision namin, okay lang kahit hindi kami kasal for now. Kumbaga, mas gusto namin na dito gawin sa Pilipinas. Para lahat. Bounded by yun diba yung laws natin, ganyan. Masaya naman kami sa kung kami ngayon na kahit walang singsing. 7 years. Oo, 7 years. Sa December. So, ang talagang na yan, forever na yan. Forever and ever. Paki-enlighten ako, Makoy Dubs. Pag kunwari, pareho kayong gay, mas mag-work yun kaysa yung gay man and a straight man? Or case-to-case basis yan? Parang case-to-case basis naman din. Ako kasi, syempre, gay man ako talaga. Yung boyfriend ko ngayon, talaga, Becky din siya talaga to begin with. Hindi naman siya straight dati or bisexual. So, it works. Pero sa iba, kung straight yung guy, tapos gay man, yung iba naman nagtatagal din diba? Meron naman Talagang depende rin sa napag-uusapan, sa agreement ninyo, kung ano yung mga limitations. So, it works din. Kala ko sa kailangan pareho kayong gay. So, pwede, it works din sometimes kahit gay man and a straight man. No, it works naman. Ako sa mga nakikilala ko, it works. Kasi, merong iba, di ba yung iba sasabihin, straight pa ba ako? May jowa akong Becky. Oo nga, parang diba? Diba? Parang may ibang ganun Pero yung iba kasi, syempre, kaya nga may tinatawag na sexual orientation and gender identities. So, dun nga siya papasok. So, talagang masalimuot. Kaya kailangan iwagay-wayan. Soji Bill. Parang mag-rally na tayo. Mabalik tayo sa content creation. Sinong dream mo makakolab? Yung pinaka-dream makakolab? Pwedeng siguro, mangangarap ka na rin lang, di ba? Parang foreigner. Yung talagang dream na... Hollywood celebrity to Oo. Ano lang naman, playtime. Dream collab, si Manny Jacinto. Yung... Anong gagawin nyo? Lang, siguro pwede ko siyang isakay sa car, tapos interviewin ko siya doon or kanta lang kami. Karaoke. Karaoke. Hollywood, Filipino-American, si Manny Jacinto. So talaga yun... Canadian ba? Bilang mahilig ka sa cars, you live life in the fast lane. Literal. Figuratively speaking, you have your days na you live life in the fast lane. Sa local, sinong dream collab mo? Sa local, syempre, ang gusto ko talagang makakolab. Content creator, parang si Petra Mahalimuyak. Ano namang gagawin niyo? Parang gusto kong gumawa ng skit with her. Kunwari, magpapaserok siya sa akin, tapos ako yung masungit na Xerox girl. Tapos siya naman, parang sweet girl lang siya. Diba? Pero nag-meet na kayo, Nag-meet na kami once or twice sa isang mga events. Pero yung... Nasabi mo na sa kanya yan? Hindi nga Kasi nag-work siya, host siya nun manawagan na. Ash siya. Baka naman. May napik ko na ba ever sa mga commentary mo or sa mga skits mo? And how did you handle it? Marami namang napipiko. Pikon talo. Kahit nga kahit funny or not funny, may naiinis pa din. Kasi iba-iba talagang sensibilities ng tao. Meron. Sense of humor. We can't please talaga So everyone. How do you handle that? Deadma ka? Or you... Deadma, nagko-compartmentalize ako. Minsan sinasabi ko na, baka baka may pinagdadaanan, kaya ganyan ang comment niya sa akin. Ano mo sasabi mo dun sa yung cancel culture? Yung latest na nag-viral, yung, what's her name? Yung sa food, sa Iloilo, yung food vlogger na maraming nag-react. Si Yolene ba ito? So, anong take mo dito? Yung pinintasan niya yung pagkain. I'm an adopted daughter of Iloilo, so syempre I felt bad. But sabi ko nga, that's subjective, yung on last pagkain. So, anong take mo doon? Ako, ito lang si Yolene, hindi ko pa nakaka-work. Would you be willing to work with her? Why not, di ba? Kahit ganun siya na parang may cancel culture or may backlash. Kung ang character niya, mabait naman siya sa akin, wala namang magiging problema. Pero ako, for the record, hindi ko pa na-meet si Yolene in person. Hindi ko pa siya nakakausap online. Yun bang name? Yolene? Si Yolene. Si Yobob. Yobob. Yobob ang pangalan niya, di ba? Hindi ko pa siya na-meet Pero you saw that I saw the video. So what do you think? Ako nung napanood ko, di ba may mura siya? Parang walang masarap daw. Wala daw masarap. Naku, hindi pa sa Boteju. Dito lahat masarap. Naku, subukan lang niya mag-ganun dito.
Ako siguro, I'm coming from the, subjective kasi ang taste I've never been to Iloilo. It's my second home. Gusto ko rin makapunta. Namit gidya, tanan. Namit gid, tanan. Masarap. That means tastes good. Ako naman, syempre as content creators or influencers, diba? Yung mga nasasabi nating words, medyo, nare-record yan. Diba? Pag may sinabi tayong negative against the person or an entity or organization. Restaurant or be it any or they take your word for diba? Kahit nga sa kotse, sabi mo, pangit nga ng kotse na to Kata sabi mo yung brand. Maano ka, diba? Did you ever do that? I don't say na pangit yung kotse, pero constructive criticism. Dapat constructive. Na pwedeng, sana ito, pwedeng ganyan. Diba yung ganon? There's room for improvement. Yes, ganon. Yun lang, yung framing, medyo... Minsan it's not what you say, it's how you say it. Diba? Siguro... So, anong advice mo kayo, ma'am? Nako, dito, no? Unsolicited advice. Total expert ka naman, tsaka content creator. Tsaka ako nababash naman ako dati, It comes with the territory. Grabe naman yung tinitingala. Charge to experience. But of course, tayo kasi sa larangan ng mga trabaho natin, may power yung mga words na sinasabi natin. So we have to be very careful and very constructive criticism. Pag hindi masarap, pwedeng sabihin in private, kausapin, diba? Kasi maraming mga livelihood na dyan nakaasa, diba? Diba? Lalo na pagka sa restaurant, may nakita kang chismis. Ay, may ganito yung eme. Pwede mo namang hindi i-post agad diba? Kausapin mo muna yung manager. Ano yan, di ba? Pag wala talagang action, edi next level. Kayo, Bob, ako naman, syempre, di man kami magkakilala in person. Sis, laban lang. Di ba? Lilipas din. Yun ang masasabi dito ko. Next magmukbang sa Boteju. Talagang lahat masarap. Hindi mo masasabi na walang masarap. Speaking of Boteju, mag-thank you na tayo. Domo arigato kay syempre sa aking ninong, Boss Victor Rosario, for always accommodating us here in Boteju. Syempre, pag gusto nyo ng authentic talaga ng Japanese cuisine, Boteju is a place to be. And thank you kay Dre Francisco and all of the staff dito sa estansya sa pag-asikaso sa amin. Sobra. Thank you, Boteju. Busog na sa chika, busog pa sa... Ang favorite ko dito, itong takoyaki. Subukan natin yung takoyaki, Pero hindi pa tapos. Meron tayo, sasanibang ka ulit ni oh my God. May kodigo ako dito. Sige, ito may hotline po tayo kay Auntie Julie. May mga maghingi na advice. Ito na. Okay, mag-internalize ka na. Ito ang unang magpapa-advise. May pag-asa pa bang isang babae na magka-love life kung mas close pa siya sa aso ng mga kapitbahay kesa sa mga lalaki sa Tinder? Advice as Marites na tita sa Zumba. May ganun ba? Ay! Alam mo, girl, masasabi ko talaga sa'yo, ha? Huwag mo na asikasuhin yung mga dogs. Dapat nag-aasikaso ng dogs. Yung may-ari ng bahay, di ba? Yung amo, dapat na nag-aasikaso. Live young, wild, and free. Di ba? Kailangan makipag-date ka. Maraming putahe. Landi responsibly. I will follow your advice. Mali ba na mag-fall sa angkas rider na laging sakto ang sukli at sinasabihan ka na, ingat po, ma'am, with eye contact. Advice as Auntie Julie na may period. Ay, nako sabi ko talaga sa'yo Alam mo, okay lang naman ma-in love sa angkas rider. Diba? Lalong-lalo na kung magaling naman mag-drive. At magpasakay. At magpasakay. Diba? At kung, buti nga, sinusuklian ka pa Paano kung hindi ka suklian, diba? Siya sukli pagmamahal. Suklian ng pagmamahal. At tsaka exact fare. Ganon. Last, totoo ba na kapag 30 years old ka na at single, automatic na kasama ka na sa Titas of Manila program? Advice as galit na call center agent. Ay, nako As call center agent, I do believe na the 30 years old is the exact age to be a member of the Titas of Manila Club. So you better bring all your essential oils, your of course very important, your pillow, diba? Essential oils and your fan, your electric mini fan, very important. Thank you for calling. Ang galing talaga. Ito naman, Beckiness. I-translate mo to Becky Lingo. Okay. I came here to slay, not to stay. Nag-arrive ang KDTs para maging bongacious. Wititit maging acclavacious. And I thank you. Ito naman, my
Love Life is under renovation. Do not enter. Ay, ang Love Life K is under renovation Bambam Chi. Witititstra bells ang pagkrosok. I don't age, I marinate. Ay, okay. Whistle a K tumatander cats. I marinate she. I'm not single. I'm in a committed relationship with my Tupperware. Ay, with a K single ladies, but more haves a kembang ng pagjowa sa aking Tupperware. Grabe. At the last, I thought it was love. Turns out it was a group project. I did all the work. Ay, hugot. Akala kes a K ay in lababo, pero more haves a K ng duwaru ng group project. Ano talaga yung lips? Grabe. Before we take my subscribers, plug you have a show in BGC, no? Ay, ano? I wanna watch that. Oo, meron kaming improv show that's every month sa Wicked Dogs. Oo, yung Noted with Thanks improv show. Noted, hindi nota with thanks, ha? Noted. Hindi nota with thanks, ha? Noted with thanks. Ano yan? Every month yan. Improv para sa pagod. Ang ganda nung... improv para sa pagod. Oo. Ano yan eh? Kasi ang improv, di ba? Theater. Yes. Pero walang script. So, every month yan sa BGC, sa Wicked Dogs. Tapos, Instagram. Instagram, Makoy Dubs. Yes. And YouTube, yeah. Naku, thank you so much. Thank you, Miss D. Keep spreading good vibes kasi we need comic relief, di ba? Thank you. Especially these days. At syempre, thank you sa mga kadaldal. Thank you. So, thank you for watching. We hope you enjoyed this episode. And pag hindi pa kayo nakasubscribe, syempre, dali na, no? Maki-Dollywood PH na. So, till next episode, happy Pride, mga kadaldal. One love fits all. Happy Pride. Ay, hindi na one love fits all. Nagalit kasi wala daw Soji Bill.